Hello Catherine fans! Ito na nga ha, marami ang nakapansin kay Ma'am Catherine tungkol dito. Tapos si Sir Alden ay meron siyang pasabog no, next month at saka sa December. Maliban pa dun sa concert niya mga kasambreros sa grabe. Ang daming ganap ni Sir Alden mga kasambreros no. So unang-una, ito ay yung dito, yung mga nakapansin no, kay Ma'am Catherine mga kasambreros sa kanyang pagtaba. At saka marami ang nag-agree sa comment section na bagay sa kanya ang kanyang katawan, lalong blooming no, at saka gumaganda si phenomenal box office cinema queen mga kasambreros. Sabi ng isa dito ay sobrang bagay sa kanya yung ganyang katawan. Tapos sabi naman ng isa, she looks healthier. Tapos sabi naman ng isa, si Mildred Ablay, so beautiful no. Sabi ng isa naman dito ay hello Catherine, watching from Kuwait. Wow, grabe. Ito ay isa sa mga TikTok na videos na in-upload ng isang Catherine admin. Tapos dito yung nagko-comment dito mga kasmeros. Tapos may nakakatuwang comment din dito na sabi niya, hiyang kay mayor, iba talaga kapag magka-live-in na. Ito ay isa sa mga nabudol no ni Sir OG Diaz mga kasambreros, na baka Mayor Alden ang gustong sabihin nitong isa mga kasambreros. Hiyang daw kay Mayor. Tapos sabi naman ng isa, bagay na bagay ang katawan. Tapos sabi naman ng isa, bagay na bagay kay Catherine ganyan ang katawan, lalo siyang gumaganda. I love you Kat, nasabi niya. Tapos sabi ng isa ay congratulations my idol, you deserve it. So ito kasi yung kanyang Madam Tussauds no, na wax figure, kung kaya nag-comment siya mga kasambreros or nag-comment sila dito. Marami nakapansin na talagang tumataba pero nagkakalaman. Parang lang nagkakalaman mga kasambreros no, hindi naman yung taba na chubby, kundi mas bumagay sa kanya mga kasambreros at she looks healthier mga kasambreros. And Mr. Alden, meron siyang pasabog next month. Tapos, unahin ko itong December niya na pasabog. Kasi na-feature siya sa Daily Tribune. Sabi dito ay, tired of the usual fast food menu? Alden Richards shares a hack. No? The next time you visit McDonald's, ask for the secret menu. So, ito yung sabi niya mga kasambreros. No? Kasi sa December mga kasambreros, napapabalita ang magbubukas ulit siya no, ng panibagong McDo, no? Anywhere sa somewhere sa Laguna din mga kasambreros no. Pero yun po no, McDo pa rin mga kasambreros ang kanyang i-open. And grabe, pangatlo, pang-apat, baka pang-apat din ito mga kasambreros no, na McDo mga kasambreros. Alden Richards reveals own combo from secret menu. So ito po ay feature ng Daily Tribune no, na sikat din po na tabloid at saka newspaper magazine mga kasambreros kay Sir Alden Richards. So nagot ako kanina ito na feature. Tapos ay dito yung picture na dito ay yung nasa McDo sila na World Egg Day, na naka-cap siya, naka-sombrero at saka naka-white na t-shirt mga kasambreros, kung saan nga dati ay kasama niya si Ma'am Barbie Forteza at saka yung si Sir David Licauco mga kasambreros. So yung barda nga mga kasambreros. So abangan natin ito. And then yung next month mga kasambreros, so nagre-ready na rin siya no, para sa Star Magic GMA Sparkle spell mga kasambreros. So although hindi tayo dito sa celebration ng Halloween, kasi magkakaroon na ng Halloween mga kasambreros no, ang GMA na naman mga kasambreros. So kung kaya si Sir Alden ay pinaghahandaan din ito mga kasambreros no. Hindi ko alam kung ano yung magiging outfit niya, kasi parang last nung dito, parang hindi naman sila nagkaroon ng parang umattend ba siya nung last year? Parang hindi siya, parang wala akong record ng last year niya na umattend siya ng GMA Sparkle spell mga kasambreros na isang Halloween celebration. So para sa akin lang ha, parang ano siya no, parang ano ng demonyo mga kasi, sorry po sa term. And then ito, next item natin, so November, December, tapos na. And then ito, so yung kanyang white flower pala no, nagkaroon ng event
kahapon. So, dito ko nakita at nalaman na si Ma'am Sara Geronimo ay isa rin palang ambassador, no, or endorser mga kasambreros ng white flower na dito, pamparelief ng pagod at saka sakit ng katawan mga kasambreros. So parang nagkaroon sila ng conference or parang meet and greet, no, sa mga fans mga kasambreros. So sabi dito sa post ng White Flower Philippines, nasa South Star Drugs sila sa Marquis events mga kasambreros. Now, what an amazing time we had at the South Star Drug Pharmacy Summit 2025. Na summit pala siya. We hope you enjoyed our segment as much as we did and learned a few new things about our products. A huge thank you to all the SSD pharmacists who joined our activity. Enjoy your prizes and see you again next time. So yun, tapos hashtag White Flower Philippines, Ninjum Peak. Tapos naka-flash sa screen nila mga kasembreros si Ma'am Sara Geronimo at saka si Sir Alden Richards. Although hindi sila nakapunta personally, no, kung kaya nasa malaking screen or LED lang sila mga kasembreros flash mga kasembreros. So sobrang busy, no, ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Sara Geronimo mga kasembreros. So actually lamang sa ating Kathden items, no, sinimot ko lang talaga mga kasembreros ngayon yung items ng Kathden. Pero abang-abang pa kasi bukas marami tayong item naman mga kasembreros, no. Hanggang busy ang Kathden. We know na nag-updatean lang ang dalawang ito mga kasembreros as as booking nga dati, no. And siya mismo nagsabi mga kasembreros na talagang nag-uusap lang sila as friend, nag-updatean kung may time and so on mga kasembreros. So alam natin na team panatag tayo mga kasembreros. So and ang inaabangan ko talaga dito yung yung baka bigla na lang sumulpot itong Elena 1944 ni Ma'am Catherine, no? Kasi ang November ay yung teleserye pa nila ni Sir James Reid mga kasembreros. Yung alam ko sa Netflix lang siya, no? So hindi siya sa TV kasi wala na namang frequency ang ABS-CBN. So sumatotal ay mas maganda kapag nasa lang kasi hindi gaanong dito makalat siya, no, sa Netflix lang siya mga kasembreros. And alam naman natin na share din ito ng mga Catherine admin mga kasembreros, pero yun po, no, part kasi ng kanilang project mga kasembreros. Alright, sino sa ating Kathden items, sana po ipakinggan po natin ang napakandang salita ng Panginoon. Ngayon po ay October 23, 2025, Thursday na. Bukas Friday na mga kasembreros, na weekend na naman. Thank God it's Friday bukas mga kasembreros. So sana po ipakinggan po natin ang napakandang salita ng Panginoon, and blessed evening po ha sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title po natin, Matalinong Asawa or Matalinong Babae mga kasembreros in general. Proverbs 14 verse 1, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. So napakaganda ito mga kasembreros ha. Hindi lamang ito applicable sa babae or sa asawa, pwede rin po sa lalaki mga kasembreros. Pero dito ay in-emphasize at saka medyo specific si King Solomon or si Haring Solomon mga kasembreros sa mga babaeng asawa mga kasembreros. So kung tayo po ay asawang babae or meron tayong asawang babae o meron tayong kakilalang babae or kapatid natin babae mga kasembreros, ay applicable po ito. And actually sa lahat naman mga kasembreros, no, ang verse na ito sa Proverbs 14:1 ay nag-highlight ng kahalagahang impact, no, ng action, ng attitude, ng character ng isang babae mga kasembreros at saka ng kanyang choices na pwedeng magkaroon at saka maka-influence mga kasembreros sa kanyang tahanan. So for example, ikaw ay isang nanay or ikaw ay isang asawa. So everything that you do, everything that you plan, everything that you choose ay meron siyang impact sa loob na yung household. Okay? Kasi ikaw ay
mapa-committed na at saka may responsibility na sa buhay mga kasambreros. So ito po ay nagko-convey ng idea ng wisdom, ng prudence at saka kaalaman mga kasambreros, dunong ba karunungan ay napakahalagang quality ng isang babae mga kasambreros para i-cultivate niya pa yung order, yung yung peacefulness mga kasambreros at saka sustain ang harmonious na relationship sa loob ng kanilang tahanan mga kasambreros at sa paligid in particular. So when a woman is described as wise, it suggests that she is capable of making sound decisions and exercising good judgment, prioritizing the well-being of her loved ones. Kasi ngayon mga kasambreros, talagang bihira at saka kayamanan ang isang nanay, ang isang asawa, ang isang magulang na talagang matalino at may wisdom na nagmumula sa Panginoon mga kasambreros. Kasi karamihan talaga ngayon talagang parati nilang naghihiwalay ang mag-asawa, mag-jowa, kahit mga artista. Isipin mo, nasa kanila ng lahat, lahat ng fame, mga kasikatan, pera, tsaka stability. Makita mo talaga na kayang-kaya nila, pero bakit sila naghihiwalay? So, di ba, parang napapaisip ka na lang like si Carla Abellana, sila Aljur Abrenica, Richard Gutierrez, at marami pang iba, sila Sharon Cuneta dati, naghihiwalay din sila. So parang nagkaroon sila ng maraming partners, So marami pang iba mga kasambreros. So si Max Collins, At saka yun. So marami mga kasambreros na mga halimbawa ng si Paulo Contis, maraming mga naghihiwalayan mga kasambreros. Kung isipin mo ang kasikatan at ang pera ay nasa kanila ng mga kasambreros. Pero that's not enough, Hindi yan kumapasapat mga kasambreros yung pera, kasikatan mga kasambreros, at talagang dapat ay mayroong wisdom na nagmumula sa Panginoon mga kasambreros. Kasi sabi dito, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. So sabi dito ay she is actively contributing to the growth, stability, and happiness of her family by building her house. So hindi naman ito literal na siya yung magbi-build, siya yung magpapanday, siya yung magiging karpentera at saka tagagawa ng infrastructure ng building ng bahay. So ibig sabihin po dito ay yung management ba, like sa budget, pagdisiplina ng mga anak, like sa pag-aalaga sa asawa. So siya ang caretaker ng bahay mga kasambreros habang si Mister ay nagtatrabaho mga kasambreros. So on the other hand, the verse contrasts the wise woman with the foolish one who tears down her house. This imagery emphasizes the destructive consequences that can arise from poor choices, lack of foresight, yung hindi nag-iisip at saka walang wisdom mga kasambreros, and impulsive behavior. So ito, marami na nadadali dito na mag-asawa, yung impulsive na behavior, yung padalos-dalos ka, yung wala kang gentleness, hindi kayo nag-iisip, parang hindi ka nag-analyze, hindi mo ini-interpret ang mga bagay-bagay kasi nga wala kang karunungan, wala kang wisdom. So automatic ka na nagdedesisyon na kahit hindi tama, parang padalos-dalos ba mga kasambreros sa mga desisyon na nauuwi sa hiwalayan, sa pag-aaway ng mag-asawa. So ang tendency pa naghiwalay ang mag-asawa, ang anak din po ang kawawa mga kasambreros at yung mga apektuhan, especially yung mga magulang ng parents, talagang minsan doon na lang sa lolo, lola binibigay, sa tito, tita. So damay-damay lahat mga kasambreros. Kaya napakahalaga ng wise na asawa. Kung kayo ay single pa at saka gusto niyo mag-asawa, yung hanapin natin talaga ay yung mga taong or yung husband or spouse in general or wife mga kasambreros na may relationship sa Panginoon, kasi sila yung mga mga tapat, kung ang isang babae, ang isang lalaki mga kasambreros ay may relasyon sa Panginoon, magiging tapat din siya na asawa. So yun din yung ating pinapanalangin na magkaroon tayo ng partner na may takot sa Panginoon at relationship sa Panginoon na malalim mga kasambreros. So, sabi na, foolish woman may unwittingly cause harm, discord, pagkakababahagi, nagkakaroon ng pagkakampi-kampi, and instability within her household, ultimately leading to its downfall. So talagang babagsak, magiging homewrecker siya mga kasambreros kapag ang tao, ang asawang babae
ay hindi rin marunong asikaso at saka walang pananampalataya sa Diyos. This verse underscores the importance of a thoughtful and intentional actions in shaping the dynamics and atmosphere of a home by juxtaposing wisdom and foolishness. So yun nga mga kasumberes, no? Reflecting on this verse prompts us to consider the power we hold in influencing our surroundings through our choices and behavior. So parati nating tatandaan, ano yan, parang universal truth na ang ating actions ay meron niyang kalakip na consequences at saka award or reward mga kasumero. So it's either blessing or consequences ang ating matatamo kapag tayo po ay yung actions natin kapag mabuti, merong reward, no? May pagpapala. Kapag masama at saka hindi tama ay merong consequences mga kasumero. As simple as that, no? Negative, positive. So yun, ang verse na ito nag-encourage sa atin na kailangan mag-strive tayo, magsikap tayo mga kasambreros na magkaroon ng wisdom, ng patience at saka discernment. At saka discernment sa ating mga interactions mga kasambreros, recognizing that they can profoundly impact the well-being and harmony of our families and homes. So we can actively contribute to the building and strengthening of our households by embodying the qualities of a wise woman. So yung pagiging wise, yung pagiging maalam ay hindi lamang applicable sa asawang babae, kundi lalong-lalo na sa asawang lalaki mga kasambreros, kasi ang asawang lalaki ang haligi ng tahanan, siya ang pinaka-leader, no? Ang babae, kapag ang asawang lalaki ay may pananampalataya at may relationship sa Panginoon, no, may takot sa Diyos mga kasambreros, ay susunod na lang dito ang kanyang asawang babae mga kasambreros, simply because siya ang husband, no? Siya ang leader ng pamilya mga kasambreros. So kung kaya tayo po ay dapat na magkaroon ng takot talaga sa Panginoon, and let's put God as the center of our relationship. Kasi ang pamilya, kapag nasa gitna ang Panginoon mga kasambreros, ay papagitna din ang pag-ibig, no? Ang pag-unawaan, ang humility, ang forgiveness, ang pagpapakumbaba ng loob. So ganun mga kasambreros, no? Hindi man perpektong pamilya, pero mangingibabaw ang pag-ibig because nasa sentro ang Panginoon, no? Hindi lamang yung sarili ng bawat isa mga kasambreros, na kapag naubusan ng patience, naubusan ng love ang asawang lalaki, so wala nang yung asawang babae kasi pareho silang walang pananampalataya. Pero kapag meron ay hindi man na perpekto ang pamilya, but there is that forgiveness, there is that love, there is that care mga kasambreros at the end of the day. So ganun po siya. Alright, sinang sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no? Sa bawat mag-asawa, mga kasambreros. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.